Hindi ka ba napapagod sa pakikipag-usap sa kanila? Nakalabing sabi ni Abigail at umabrisyete kay Kevin. Katatapos lang nitong kausapin ng ilang businessman na bisita sa party ng mama nito. Hindi, sanay na ako. Malamang kabisado mo ng sinasabi nila. Naririndi na ako. Mariin ngunit mahinang sabi ni Abigail. Kahit ang muscles niya ay ngawit na kangingiti at katatango sa lahat ng mga sinasabi ng mga ito. Paano ka magiging perfect politician's wife kung hindi mo alam paano makisama sa mga bisita? Makipagplastikan ka mo. Saka, pwede bang wag na lang perfect politician's wife? Wife na lang. Pagtatamang saad ni Abigail at sumimangot. Don't pout, Abigail. Baka makita ka ng mga bisita. Isipin nila na bored ka na at baka masemonan pa tayo ni mama. Lalo siyang sumimangot. Enjoy na enjoy ang mama nito sa pagmamalaki sa kape facelift lang nitong muka. Ipinagmamalaki nitong bumata ito ng 10 taon. Kaya sa palagay niya ay hindi nito napapansin ang pagsimangot niya. Anong gagawin mo kapag nahuli niya ako nakasimangot? I'll grab you and kiss you. I'll tell her that you are asking for a kiss. Naniningkit ang mga mata niyang tiningnan si Kevin dahil sa sinabi nito. Is that a joke? Gagawin ko talaga yon. Wanna dare? Walang kangiti-ngiting hamon ni Kevin. She was tempted to accept the dare, pero parang hindi yun ang panahon at oras para dun. Never mind. I am actually bored, Kevin. Nangangawit na akong ngumiti sa mga tao. Ikaw ba, hindi napapagod? Hinapit ni Kevin ang bewang ni Abigail upang lalong maglapit ang katawan nila. Saka ito pa simpleng ngumiti sa mga bisita. You want to know the truth? I am sick and tired of this party. Gusto mo bang tumakas? She asked with a wicked smile. She had been dreaming of teaching his mother's party right from the start. I'd love to. Pero responsibilidad natin na magstay dito hanggang makaalis ang mga bisita. Hindi natin pwedeng basta-basta iwan si mama. At saan naman tayo pupunta kung sakali? Somewhere. This is your territory, not mine. Walang mahalaga sa akin kundi ang matakasan sila. Saka hindi ko alam kung paano tayo makakalayo dito nang naglalakad lang. If we would use the gate, tiyak na makikita tayo ng mga guardia at bodyguard. Your mother would freak out. Hindi talaga ganoon kasimpleng tumakas. Alam ko na kung saan tayo pupunta. Saan? Saka paano tayo makakaalis dito, Kevin, nang hindi nila napapansin? Hiniran ni Kevin ang kamay ni Abigail at binaybay nila ang gilid ng mansyon. Stop asking questions, Abigail. If you want to get away from here, you should trust me. Dumaan sila sa masukal na kakahuyan sa likod ng mansyon. Kung di sa tulong ng liwanag ng buwan at pag-alalay sa kanya ni Kevin, baka nagkatisod-tisod na siya dahil sa suot niyang high-heeled shoes at evening gown. Nakatulong din ang penlight na dala nito para makita nila ang daan. Gusto nang umurong ni Abigail kung bakit pumayag-payag pa siyang tumakas sa party. Ni hindi niya nga alam kung saan lupalop siya ng bundok kakalad ka rin ni Kevin. Hinubad ni Kevin ang kanyang coat. Use this, Abigail, para hindi ka malamigan. At para hindi ka magkasugat sa mga halamang madadaanan natin at para hindi ka rin kagatin ng mga insekto. Thank you. Pasalamat ni Abigail. She was touched by his gesture. Unti-unti niya nakikita kung paanong mag-alala si Kevin sa kanya. At di yun pa kunwari lang. Kung nahihirapan kang maglakad, pwede kitang buhatin. Alok ni Kevin sa kanya. Saka na, baka hindi tayo makarating sa pupuntahan natin kapag binuhat mo pa ako. Malayo pa ba tayo, Kevin? Malapit na. Inilalayan niyang humakbang si Abigail sa malaking mga ugat ng puno. Maya-maya pa, ay narinig na niya ang lagaslas ng agos ng tubig. Bumuglaw sa kanila ang log house na nakatayo sa tabi ng ilog. Welcome to my haven, saad ni Kevin at kinuha sa ilalim ng doormat ang susi. Binuksan nito ang pinto at ini-on ang switch ng fluorescent bulb. Simple lang ang loob ng log house. May makitid na papag at lamesa sa isang tabi. Halatang matagal nang walang tumutuloy doon pero pwede pa rin namang tulugan. I can't imagine you in a place like this, Kevin. Kevin was always elegant.
and she thought that he only belonged to fine places with lots of servants, or in a posh resort with all the modern amenities. He was totally out of place in that log house. Ano naman ang gagawin mo sa ganitong klaseng lugar? Umupo si Kevin sa terrace na gawa sa kahoy na nakaharap sa ilog at nakatingin sa malayo. Marami. I spent most of my childhood here. Dito ako tumatakbo kapag nasasaktan ako ni mama. Dito ako umiiyak dahil walang nakakakita sa akin dito. Walang magsasabi na mahina ako. Until I stopped crying, I also stopped coming here. Kwento ni Kevin. Bakit? Dahil namatay si Papa. Nawala rin sa amin ang lupaing ito. Mula noon, kinailangan kong maging matatag at matapang. Gusto kong ipakita kay Mama na malakas ako. Hindi ako katulad ni Papa na tinakbuhan ang problema. The last time I was here, I vowed to myself that I would do everything to take this place back at gagawin ko ang lahat para maabot ang pangarap ko. Wala nang makakaalala na anak ako ni Rodolfo Rosales, isang artist na nabigo at nagpakamatay. Makikilala nila ako bilang si Kevin Rosales na walang sino man ang maaaring manakit. Pero kailangan mo bang patigasin pati ang puso mo? Malungkot na tanong ni Abigail kay Kevin. Naiintindihan niya kung bakit kailangan nitong tuparin ang ambisyon nito. Pero maraming namang taong natupad ang pangarap nila na hindi tuluyang kinakalimutan kung paano makaramdam. I have to, Abigail. Dahil kung magiging malambot ako at gagamitin ko ang puso ko, magiging mahina rin ako katulad ni Papa. Pagtatawanan at tutuyain rin ako ni Mama. Gusto kong ma-recognize niya ako. May gustong patunayan si Kevin to the point that he devoid himself of emotions just protect himself from further pain and humiliation. Para sa kanya ay isa yung kalupitan sa sarili. She held his hand. Gusto niyang iparamdam nito na handa siyang harapin ang lahat ng nararamdaman nito nang walang panghuhusga. Na hindi niya ito pagsasalitaan ng masakit kung sakaling may kahinaan man ito. Right now, you don't have to turn yourself numb. It is okay to use your heart. Okay lang din na magpakita ka ng emosyon. Don't treat me as your enemy and don't treat your emotions as a threat. I won't use it against you. It is okay to get mad. It is okay to show the world that you are hurting. All you have to do is feel, Kevin. Feel? Usal ni Kevin at dahan-dahang inilapit ang mukha sa kanya. Like this? Tanong nito at kinintalan siya ng halik sa labi. Napasinghap si Abigail. She was not expecting that. Hindi ito humahalik sa kanya nang walang dahilan at nang silang dalawa lang. Yet, it felt so good, so natural. Natanggal ang coat nito na nakapatong sa balikat niya at mahigpit siyang napahawak sa manggas ng long sleeve ng polo ni Kevin. Kevin, she whispered in delight. You were not a bit scared of me? He asked as his thumb caressed her lower lip. Manghang napatingin si Abigail sa mga mata ni Kevin. Am I supposed to feel scared? Paano matatakot si Abigail sa isang bagay na gustong-gusto niya? It was such a sweet sensation to feel his lips on hers, even just for a moment. And she wanted to taste him again, and again, and again. He framed her face on his hands and stared at her intently. Ako ang natatakot para sa'yo. Naningkit ang mga mata ni Kevin. Do I look like a monster to you? I could face a monster, but I am not ready for what I feel for you. You make me lose control. You make me feel things I am afraid to feel. Sometimes, I can't help but smile when I see you smile, or get mad when you are defying my orders. You can smile if you want, laugh if you want. There is nothing wrong with it, Kevin. You can even fall in love if you want. Do you believe that a cruel and cold-hearted bastard like me could fall in love? Tanong ni Kevin na parang napaka-imposibleng mangyari yun. Tumango si Abigail at umilik sa balikat ni Kevin. Everything is possible, Kevin. Akala niya noong una ay wala itong pakialam sa ibang tao. That he was born to be ambitious and unfeeling. Pero nakikita niya ng unti-unti ang tunay nitong pagkatao. Kahit anong pilit nitong tago, nararamdaman niyang mabuti itong si Kevin. Mali lang ang naging trato dito ng sarili nitong ina. Idagdag pa ang pagkamatay ng sarili nitong ama.
He was just a victim. It is possible for you to fall in love with me? Sumasal ang kaba sa dibdib ni Abigail nang marinig ang tanong nito. She boldly pressed her lips into his and smiled. Maybe. He covered her mouth with his own. His tongue met hers with velvet roughness. Then, he showered light kisses all over her face. Hindi pa siguro siya handang mahalin ito. Love was something so intense and deep. What she felt for him at the moment was so intense and deep. Enough to let him rob her of her senses. Enough to let him take over her life if he wanted to. But not yet her heart. Ayaw niyang magsalita ng tapos na hindi siya may in love dito. She never knew the extent of her emotion. Kung gaano yun kadaling magbago, she never knew. She might find herself falling for him overnight and she couldn't do anything about it. It was like falling at the edge of a cliff and there was nothing to hold on to. And that's how she felt when he kissed her again. Falling. Hello, Kevin. Are you busy? Tanong ni Abigail habang nakatayo si Terry sa hasyenda nito. Dinalaw niya si Lola Amores at kasalukuyan ng nagpapahinga. I am always busy, Abigail. But not too busy to neglect me, right? Nag-promise ka na magdi-dinner tayo, hindi ba? Paalala ni Abigail kay Kevin. Hindi ba bukas pa yun? Hindi ba pwede ngayon na lang? Ungot niya. Hindi na nga tayo nakapag-lunch kahapon, hindi ba? Pinagbigyan na kita. Ako naman ang pagbigyan mo ngayon. May mga pagkakataon na hindi nakakarating si Kevin sa usapan nila. Pero tinitiyak niya na makakabawi rin ito kinabukasan. At alam niyang hindi siya nito matatanggihan. Gusto ko sana pero... Tinatanong ko ang sekretarya mo kung anong schedule mo ngayon. Alam ko na wala kang meeting hanggang 7. Samahan mo naman ako bago yun. Okay, saan tayo magkikita? Sa log house. Sagot ni Abigail. Papupuntahin mo ako sa log house ngayon? Masyadong malayo. Bakit hindi na lang tayo magkita sa Marco Polo? Tukoy nito sa isang hotel sa syudad. Ayoko nga. Basta gusto ko pumunta ka dito. May reklamo? Wala. Sige, paalis na ako, Abigail. Napilitang saad ni Kevin. Automatic mo napangiti si Abigail. Naaaliw siya kapag napapasunod niya ito. Madalas nga inauto na ito pero hindi nito magawang kumontra. Bilisan mo ha. Ayoko nang pinaghihintay. Kunwaring masungit na sabi ni Abigail. Abigail, tandaan mo na wala akong planong magpa-under sa'yo kapag kasal na tayong dalawa. Mariing sabi ni Kevin. Mukhang napipikon na ito. Tell it to my face, Kevin. Hamon niya rito. Si Kevin ba ang kausap mo? May date pa kayo? Tanong ni Lola Amores at lumapit mula sa likuran niya. Opo, kukunin ko lang po ang pinatago ko sa ref. Surprise ko po ito sa kanya. Saan naman kayo magde-date, Iha? Sa tabi-tabi lang po, Lola. Pasekreto niyang sabi. Minsan naman isama ninyo ako sa date ninyo, Abigail. Opo, Lola. Next time po. Pero sa ngayon, kami lang pong dalawa. Aniya at hinalikan ito sa pisngi. Saktong palabas na siya ng bahay nang makasalubong niyang mama ni Kevin. Hello, tita! Bati ni Abigail kay Corazon. Dinala mo pala si mama. Bakit hindi ka na lang sumama sa mga lakad namin ng mga amiga ko? Hindi yung nagpapakabulok ka dito. Mas gusto ko po dito, tita. Aniya. Wala siyang planong dumikit sa mga trying hard na socialite na tulad nito. Kahit pa nga magiging biyanan na niya ito. I have to go, tita. Magkikita pa po kami ni Kevin. May date kayo ngayon? Nakataas ang kilay nitong tanong ni Corazon kay Abigail. Masisira ang schedule ni Kevin kung lagi mo siyang yayayaing lumabas. He is running a business empire, remember? He doesn't have time to play with you. Hindi ko naman po siya inaabala kapag may meeting siya at busy sa work. Kaya ko lang po siya nayaya ngayon dahil hindi po siya masyadong busy. Ako lang masanay ka na magdiban sa anak ko. Priority niyang career niya. Hindi ka niya laging makakasama. I'll take that in mind, tita. Aniya at nagpaalam na ito at umalis. She cared about Kevin's career. Pero dapat din itong maglibang. Dahil kapag kasalan sila, ayaw niyang sa career lang mababad ang oras nito. He also had her to take care of. Dapat nitong malaman na may buhay pa ito bukod sa career nito. Kailangan nitong ma-enjoy ang buhay.
Hindi ko hahayaang pati ako makontrol mo. At hindi ko hahayaan na patuloy na makontrol si Kevin ng mga pangarap niya. I want him to live a normal life. Ani ni Abigail sa kanyang sarili. Where is my treat? Nakasimangot na tanong ni Kevin nang dumating ito sa log house matapos ng kalahating oras. Pawis na pawis ito sa suot na long sleeve polo at slacks. Nakakawit sa daliri nito ang coat at isinampay sa balikat nito. He looked worn out and sweaty. Pero mukhang mabango pa rin ito tingnan. Sit here and take a rest, Kevin. Utos niya at tinapik ang bakanteng upuan sa porch ng log house. Kapag gusto lang niya itong makakwentuhan, doon niya ito niyayaya. Lalo na't pressured ito sa trabaho. Mas open na ito sa kanya kahit sa mga problema. Sign yun na nagtitiwala ito sa kanya at kadalasan ay hinihingan siya ng opinyon. Make sure that it is worth it, Abigail. Iniwan kong trabaho ko at sinagasa kong init para lang makapunta rito. Kinindatan siya ni Abigail. I'm sure that you will enjoy it, Kevin. Inilabas niya ang half-gallon ice cream at isang box ng ice cream cone. Ice cream? Yan lang bang pinunta ko rito? Akala ko naman kung anong surprise mo. Bulalas ni Kevin at magkasalubong ang kilay niya itong tiningnan. Ayaw mo? Cookies and cream ito. Saad ni Abigail na parang naiinggit ang boses. Itinanong niya sa lola nito kung anong paborito nito. Tingnan lang niya kung makatanggi ito. Come on, Abigail. Hindi na ako bata. Angal niya. Naglagay si Abigail ng isang scoop sa cone at tinikman yun. She shrieked in delight. Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Ako na lang ang mag-uubos ng ice cream. Walang kibong nag-scoop si Kevin ng ice cream at inilagay sa cone. Napangiti si Abigail. Sinabi na nga ba't hindi rin ito makakatanggi. Bakit naman naisipan mo kung itreat ng ice cream? At dito mo ba ako kinaladkad? Tanong ni Kevin. Sabi ng mga tauhan mo, mainit daw ang ulo mo dahil delayed ang project ninyo. Kailangan mo ng pampalamig. You need to cool down. Baka bigla ka na lang sumabog kung hindi ka magpapahinga. Sino ba naman ang hindi init ang ulo? Shh! Saway niya rito. Hindi kita pinapunta dito para i-discuss ang problema mo. Hindi ka ba nagsasawa na puro yan na lang ang pinag-uusapan natin? Sa opisina, nasermonan mo ng mga tauhan mo. Please spare me. Ayoko yatang makitang masira ang kagupuhan mo. So, smile. Nakakahalata na lang ako. Lagi mo akong ipinapull out sa office tuwing nasesermonan ko ang mga tao ko. Maybe they thought you could pacify the dragon. Natawa si Abigail. Kakilala niya lang ang ilan sa mga tauhan nito. Mga matapat na supporters ng papa niya. Kaya naman, namomonitor niya ang kilos ni Kevin, lalo na kung may babaeng umaaligid dito. At dahil binabantayan mismo ng mga ito si Kevin mula sa ibang babae, nangako naman siya na pakakalmahin niya si Kevin tuwing nagagalit ito. Maybe nakikipagsabuatan ka sa mga tauhan ko. Natawang muli si Abigail. Kahit kailan ay wala siyang maitago rito. Pinisil ni Abigail ang pisngi nito. Huwag kang magalit. Be nice to them. They will be your constituents soon. Kaya nga kailangan nating i-balance, hindi ba? Para hindi nila isipin na masyado kang masungit. Nagkakaganito lang naman ako kapag palpak ang trabaho nila. Baka mas spoiled ang mga yun dahil akala nila lagi mo silang pagbibigyan. Oh, magkasalubong na naman ang kilay mo. Nilagyan ni Abigail ng bagong scoop ang cone ni Kevin. Oh, kumain ka pa ng ice cream at ngumiti ka naman. Bakit naman ako ngingiti? Aren't you glad to see me? Tanong ni Abigail na abot tenga ang ngiti. His free hand sifted through her hair. I prefer to be kissed than to eat ice cream. Maybe you can entice me to relax that way. Hindi alam ni Abigail kung saan siya kumuha ng pagka-agresibo ng mga oras na yun. She leaned on him and kissed him ardently. It was supposed to be a short teasing kiss. Pero hinawakan nito ang batok ni Kevin at hindi niya magawang lumayo rito. His kiss was intoxicating. They had totally forgot the ice cream. Does it make you feel better? She asked teasingly. Not enough.
Then, he cleaned her lips once more. She was melting, like a cold ice cream in his warm mouth, but it felt so good. "You feel so good, Abigail." He breathed then kissed her again. Napahawak si Abigail sa braso ni Kevin. "Kevin, we have to stop." "Why should we stop when it's already good?" "May dinner date ka mamayang 7, di ba? Hindi ka pwedeng pumunta doon ng ganyan ang ayos mo." Damn it, I almost forgot. Mahina at mariin nitong usal. Mabilis itong kinuha ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang sekretarya. Mukhang nagalit ito sa kanya. She wanted to have him. Pero kailangan niya ring isipin ang mga responsibilidad nito. She just wanted to divert his attention for a while. Pero ayaw niyang ubusin ang pasensya ng mama nito. Corazon was right. Walang mas mahalaga kay Kevin kundi ang karir nito. It was her role to support him. Intindihin ang mga desisyon nito at suportahan. Wala siyang karapatang mag-demand. Ni hindi niya alam kung pang-ilan siya sa priorities nito. It was okay because they were not in love. Nakagat ni Abigail ang sarili. They were not in love but she forgot the idea entirely. Kevin consumed her. Kung hindi niya ito pinigilan, malamang sa malamang ay hindi siya titigilan ni Kevin. If she would give herself to him, they have to cross the boundaries. She might start asking too much. She might fall in love and that was crazy. Akmang lalayo si Abigail upang iusin ang damit nang ipatong ni Kevin ang kamay sa braso niya, as if he was commanding her to stay still. "Sophia, please cancel my business dinner tonight. We schedule it tomorrow instead." Utos ni Kevin sa sekretary niya. "Bakit mo pinakancel ang meeting mo?" Manghang tanong ni Abigail. "I want to be with you. But your meeting is very important." "Walang ibang mas mahalaga sa akin ngayon kundi ikaw, Abigail." Akmang magsasalita si Abigail nang pigilan ng daliri nito ang labi niya. "Stop talking, Abigail. We shouldn't waste our time talking. All you have to do is feel." Pabulong niyang dugtong. Iniyakap ni Abigail ang kanyang kamay sa leeg nito at hinagkan ito. She kissed him as deeply as he kissed her. Their tongue mated as she finally admitted to herself that she was really in love with him. Parang may sariling isip ang mga daliri ni Abigail na isa-isang kinalas ang mga butones ng polo nito. She was so eager to feel his skin. Kevin pushed her hand aside then tossed the garment aside. Kinuha nito ang kamay niya at inilapat sa dibdib nito. He was allowing her to feel him. She heard a sharp intake of his breath and he caught her exploring hands. "Abigail." Pagkatapos ay biglang tumayo si Kevin. Napakurap si Abigail at tiningnan si Kevin. "What's wrong, Kevin?" Binuhat ni Kevin si Abigail at ipinasok sa loob ng log house. "We are going to make love. And I want to take things slowly, but I have to get hold of myself. I am starting to lose control, Abigail. Samantalang nagsisimula pa lang tayo." "Is that bad?" Inosenteng tanong ni Abigail. She was losing control, yet it felt good. Ibinaba siya ni Kevin. "I have to make things slow." His tongue grazed her bottom lip, then planted a kiss there. "This is your first time, so I should give you time to catch up with me." Bago pa tuloy ang naintindihan ng isip niyang sinasabi nito, ay muli nitong inangkin ang labi niya. It was slow, tender, loving kiss that made her shiver with anticipation. He kissed her eyes, her jaw, and her mouth. Then, he went onto her throat and traced the slope of her shoulder. Hindi na tuluyang napigil ni Abigail ang kanyang sarili at dali-dali niyang inalis ang blouse niya. Isa lang yung sagabal para sa kanilang dalawa. She heard Kevin's hoarse laugh. She was not only impatient, she was also nervous. Ayaw niyang mahalata yun ni Kevin dahil baka bigla itong mag-back out. But he sensed it and pressed slow kisses to her mouth. He took off the rest of his clothes. He was more magnificent when naked. Her mouth was cotton dry when she looked at his body. "Scared?"
he asked as if he was giving her time to back out. I am not a chicken. Lumapit siya rito at hinaplos ang mukha nito. You are beautiful, Kevin. She loved the way the setting sun shone on his nakedness. His skin was golden, and he looked like a golden statue of a god. He released the front catch of her bra. He peeled away the rest of her clothing. His eyes darkened. She trembled beneath the heat of his gaze. It was like a caress. You are perfect, Abigail. Bulong nito. Then he filled his palms with her breast. She instinctively arched her back when he stroked his nipples with his thumbs. And she cried out his name when he lowered her head and his teeth and grazed the sensitive tips. Muntik nang tumiklop ang tuhod ni Abigail sa tindi ng intensidad. Maingat siya nitong inihiga sa sahig. He kissed her everywhere. She moved against him and brushed her lower body against his. She was prepared for the pain and she trusted Kevin. She knew that he would take care of her. Hindi na niya kailangan tumakbo mula dito. Handa niyang isuko ang sarili kaya ng pagsusuko niya sa puso niya. Their bodies melted into one. He brought her up to heights. When she cried out his name, he broke his control. He plunged to her one last time and the world around them exploded. Kevin rolled beside her but his hand was possessive around her waist. He didn't want to let go. He pressed kisses on her shoulder na parang yun lang ang kayang gawin nang natitira nitong lakas. Thank you, Abigail, he said then smiled gently. It was the best gift I ever had. She returned his smile. She was satisfied that loving him could make him smile. I hope I could see you smile more often, Kevin. Itinukod ni Kevin ang kanyang siko upang lalong mapagmasdan si Abigail. Will you always kiss me if I promise to smile more often? More than just kisses and more than often. Makahulog ang sabi ni Abigail. He was kissing her again when she suddenly laughed. Maang itong napatingin sa kanya. What's wrong, Abigail? She shook her head. Nothing. I just realized one thing. If we want to have an heir, we don't have to resort to artificial insemination anymore. I don't want my child to be made out of scientific experiment. She wanted her child to be made out of love. Dahil sa bukod na magastos ang insemination, ay hindi pa yun enjoyable. Nawala ang ngiti sa labi ni Kevin. I don't want to have an heir yet. Why? I thought you wanted to have an heir very badly. Ayokong ikaw lang ang magmamahal sa kanya. Gusto ko tayong dalawa. At hindi ako papayag nang hindi tayo nagmamahalin kapag nangyari yon. I want to have a normal family. Yung nagmamahalan ang mga magulang. Will you be patient enough to wait for that time? Yes, Kevin, even if it takes forever. Aniya at niyakap niya si Kevin. Lalo niyang minahal si Kevin dahil sa sinabi nito. Hindi lang niya masabi rito na mahal na niya ito. Saka na, kapag nasabi nitong mahal siya nito. Happy birthday! Bati ni Rachel kay Abigail at hinalikan siya sa pisngi. Thank you. Nandiyan na ba si Kevin? Tanong ni Abigail habang iginigiya siya nito papunta sa floating restaurant na inireserve ni Kevin para sa birthday niya. Si Rachel ang may-ari ng restaurant na kinontrata ni Kevin para sa resort. Kaya di na siya nagtataka kung madalas man magsabuatan ang mga ito para sa kanya. It was a private affair. Nang nakaraang araw ay nai-celebrate na ng mas maaga ang birthday niya kasama ang mga kaibigan at kapamilya. At gusto ni Kevin na sila mismong dalawa ang magkasama sa birthday niya. Wala pa siya, baka naman na late. Alam mo naman si boss, laging busy sa trabaho. May alam ka bang surprise na sa akin? Tanong ni Abigail kay Rachel. She loves surprises pero minsan ay gusto niya ring alamin agad kung ano ang sorpresa para mas lalo siyang ma-excite. Kaninang umaga ay talagang ginulat siya nito. She woke up in a room full of flowers. Parang hinakot na yata nito ang lahat ng bulaklak sa Pilipinas. He also cooked breakfast for her, and they made love in broad daylight. Sorry friend, I have no idea. At kung alam ko man kung anong surprise niya, wala akong planong maging spoiler.
Okay. Wala siyang choice kundi magpa-surprise. Umalis si Rachel subalit pumalit naman ang mga violin player. They played her favorite songs. Lumipas ang halos isang oras. Naubos na yata lahat ng kantang gusto niya, ngunit hindi pa rin dumarating si Kevin. Nasaan si Kevin? Tanong ni Abigail kay Rachel nang dalhan siya nito ng lahat ng paborito niyang pagkain. Yun daw ang pinahanda ni Kevin para sa kanya. Sabihin mo sa kanya, naiinip na akong maghintay sa surprise niya. Wala pa rin siya hanggang ngayon. Tinawagan ni Abigail ang cellphone ng binata pero out of coverage area yun. Hindi niya alam kung saang lupalop ito nagpunta para mawala ng signal. Samantalang ang alam niya ay nasa opisina lang ito. Tinawagan din niyang assistant itong si Goryo pero ganoon din ang sinabi. Saan kaya nagpunta ang mga yun? She felt dreaded. Kanina pa ako nandito pero hindi pa rin siya dumarating. He's not usually late. Tapos hindi ko pa siya makontak. Don't worry, he's safe. Darating siya para sa birthday mo. Gusto mong samahan kita habang wala pa si Kevin? Alok na Rachel sa kanya. Yes, please. Pakiusap niya. Ayaw niyang mabaliw sa pag-aalala kay Kevin. Isa pa, kinakabahan pa rin siya dahil baka bahagi lang yun ng pakulo nito para sa birthday niya. Lalo tuloy siyang na-excite. Pilit niyang nilibang ang sarili sa pakikipagkwentuhan kay Rachel. Inaliw niya ang sarili sa magandang musika, masarap na pagkain, at sa hampas ng alon sa dagat. But her smile was void dahil gusto niyang kasama si Kevin. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang makatanggap siya ng tawag mula kay Kevin. Kevin, nasan ka? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. She silently prayed that he would tell her that he was coming. I'm sorry, Abigail. Nandito pa rin ako malapit sa site. Nagkaroon ng problema at nakat na ang connection ngunit di pa man ito natatapos ang sasabihin. Hello, Kevin? Kevin? Pasigaw na niyang sabi. Where is he? Parating na raw ba siya? Malungkot siyang umiling. Nasa site pa rin daw siya. Tapos, basta na lang nakat ang connection. Basta ang naintindihan ko, may problema at hindi raw siya makakarating. Napabuntong hininga siya. Mas importante dito ang trabaho kaysa sa birthday niya. Sinanyasan niya ang violin player na tumigil sa pagtugtog at nagpasalamat ang mga ito. Kahit paano ay sumaya ang birthday niya. Pero hindi sapat yun dahil wala si Kevin. Magkahalong pag-aalala at ngit-ngit ang nararamdaman niya. I don't know. All I know is that he is not coming. I'm sorry, Abigail. Hinging paumanhin ni Rachel sa kanya at niyakap ito. Thanks for spending my birthday with me, Rachel. Saan ka pupunta? Uuwi na lang. Aniya at pilit na ngumiti. You don't have to. We can still celebrate your birthday. What for? Kevin is not here. Ito lang ang makakapagpasaya sa kanya at sira na ang birthday niya dahil dito. Baka nakalimutan mo na may maganda ka pang kaibigan. Nagsiselebrate ka naman ng birthday mo dati kasamang mga kaibigan mo, hindi ba? Pagak ang tawa ni Abigail habang nakikinig sa kwentuhan ni Rachel at Daniel. Ang binata lang kasing naimbitahan ni Rachel na sumama sa kanila. Nasa rest house sila nila Rachel tulad ng nakagawian nila dati noong mga bata pa sila. Speech naman para sa celebrant, request ni Rachel. Thanks for coming, kahit na late na. Nakarating pa rin kayong dalawa. Lalo na ikaw, Daniel. Mabuti ka pa. Subalit hindi na niya naituloy ang sasabihin nito dahil lalo lang tumitindi ang sama ng loob niya kay Kevin. Baka may emergency. There was even a time that he forgot his own birthday. Ipinaalala lang sa kanya ng assistant niya. Kung mahal niya si Abigail, hindi niya pinagmumukhang tanga tong si Abigail. Kontra ni Daniel at napamura. Siguro nga may valid reason siya kung bakit hindi siya makakarating. Aniya at napabuntong hininga. Galit si Abigail kay Kevin pero pilit niyang iniintindi. Alam niyang trabaho ang priority nito. She doesn't care for you. Mariing wika ni Daniel at sinarina ng brandy ang sariling baso. Birthday mo pero inunan niyang trabaho niya.
Ngayon palang ganyan na siya. Paano pa kaya kapag kasal na kayo? You don't deserve him. Naalala ni Abigail ang nanay niya noon kung paano itong maghintay tuwing may mahalagang okasyon at hindi makaalis ang papa niya sa tambak na trabaho sa munisipyo. Kung paano ito magmukmuk sa isang tabi at pilitin ang sarili na maging masaya para pawiin ang lungkot niya. She suddenly saw herself. History was repeating itself. Matutulad siya sa mama niya. Lagi na lang maghihintay. Mapait na ngumiti si Abigail. You know what? I promised myself that I wouldn't love someone who is like my father. Yung laging busy sa trabaho at ako ang nasa list ng priorities. Ayokong matulad kay mama. Ganun naman pala. Bakit mo pakakasalan si Kevin? Because I love him. Mapait niyang amin. She was willing to sacrifice everything for him. Kasama na ang mag-self-pity at magpakamarte sa isang tabi. She couldn't compete with his dreams and career. Alam niya ang lugar niya. Lumungkot ang anyo ni Daniel. Kung ako na lang sanang minahal mo. She clinked her glass with him. Uminom na lang tayo. Ayoko nang isipin pang sama ng loob ko. I just want to be happy. Ayon ni Abigail, nabigyan pa ng pag-asa si Daniel. Lalo na't alam niyang kay Kevin na ang puso niya ngayon. Please like, subscribe, notify,